Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nagpaalala ang Senado sa mga kumpanya o employer na hindi magbibigay ng 13-month pay sa mga empleyado nito na mananagot sila sa batas. Ayon kay Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, bukod sa ito ay legal na obligasyon, ay moral na katungkulan din ito ng mga employers. Ito ay bilang pagkilala na rin sa kasipagan at pagpupursige ng mga manggagawang Pilipino. Samantala, kaugnay ng kinaharap ng mga impeachment complaints ni Vice President Sara Duterte, tatayo bilang kanyang abogado ang kanyang tatay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panoorin ang ulat na ito. Tatayo bilang abogado ni Vice President Sara Duterte, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng mga inihaing impeachment complaints laban kay VP Sara. Ito ang kinumpirma ni VP Sara matapos umano na lang pag-usapan ito sa kanilang Noche Buena nitong nagdaang Pasko. Aniya, pinaghahandaan na umano ng kanyang ama ang mga kaukulang dokumento kasama ang Integrated Bar of the Philippines o IBP. Sa kasalukuyan ay may 3 impeachment complaints na kinahaharap si VP Sara. Kaugnay ito ng umano'y katiwalian sa paggamit ng mahigit 600 bilyong pisong pondo ng Office of the Vice President. Kasama rin sa reklamo ang kamakailang umano'y pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay VP Sara, handa naman siyang harapin ang mga impeachment complaints. Hinihintay na lamang umano niya ang mga kaukulang dokumento para maigulong na ang reklamo sa House of Representatives. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Naghahangad naman ng karagdagang pondo ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Ito'y upang mas mapalakas pa ang pagpuksa laban sa cybercrimes sa susunod na taon. Una nang nabigyan ng tulong ng DOST ang ahensya upang pondohan ang research at development project na layong bumuo ng bagong gamit upang matukoy at labanan ang cybercrimes tulad ng ransomware attacks at cyber fraud. Pagtutuunan din ng pansin ng CICC ang pagpapalaganap ng Digital Forensics Laboratory para sa mga kababaihan at bata na biktima ng pang-aabusong sexual at exploitation. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, libu-libong apektado ng pagputok ng Bulkan Canlaon sa evacuation center nagdiwang ng Pasko. Firework-related injuries nitong nagdaang Pasko umabot sa mahigit 40. Kapulisan pinaalalahanan ukol sa indiscriminate firing ngayong bagong taon. Dating Pangulong Duterte tatayo bilang abogado ni VP Sara kaugnay ng kinaharap na impeachment complaints. Senado nagpaalalang mananagot ang mga employers na hindi magbibigay ng 13-month pay. Inflation sa bansa inaasahang bababa ng 2.6% ngayong buwan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Isa pong nakakalungkot na balitang pandaigdigan, bumagsak sa mismong araw ng Pasko ang isang pampasaherong eroplano sa Kazakhstan. Nasa 67 ang sakay ng eroplano kung saan 38 ang nasawi habang 32 naman ang nakaligtas sa trahedya. Galing Azerbaijan ang eroplano at patungo sa ng Russia. Ayon sa investigasyon, kinakailangang mag-emergency landing ng eroplano matapos atakihin ng mga ibon o bird strike. Inaalam pa ang danyos mula sa insidente, gayon din ang tulong na ipaabot sa mga nasawi o nasugatan.
Samantala, kabi-kabilang mga firework-related injuries na ang naitala ngayong Kapaskuhan. Panawagan naman ng kapulisan sa mga magulang gabayan ng anak sa paggamit ng paputok. Narito ang ulat. Hindi pa man sumasapit ang bagong taon, kabi-kabila ng mga insidente ng biktima ng paputok ang naitala. Ayon sa tala ng Department of Health, 43 kaso na ng firework-related injury ang naitala mula December 22 hanggang December 25. Mas mataas umano ang datos na ito sa parehong panahon noong nakaraang taon. 34 dito ay 19 years old pababa. 39 naman na biktima ay mga lalaki. 37 dito ay dahil sa paggamit ng mga iligal na paputok tulad ng boga, 5-star at piccolo. Kaya naman payo ng kapulisan sa mga magulang, gabayang mabuti ang mga anak para sa ligtas na pagdiriwang ngayong holiday season. Mangyaring i-report din kung may namataang nagbebenta ng iligal na paputok. Payo pa ng mga otoridad, huwag na lamang gumamit ng mga paputok. Sa halip ay gumamit na lamang ng mga alternatibong mga pampaingay sa pagsapit ng bagong taon. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang malupit na epekto ng El Nino at La Nina sa bansa, ipinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang tulong sa mga apektadong individual, pagpapaunlad ng infrastruktura at pagpapatibay ng katatagan ng bansa laban sa mga sakuna. Sa kasagsagan ng El Nino noong Mayo, nasa 61 probinsya ang naapektuhan ng drought. 17 ng dry spells at 3 probinsya ang apektado ng dry conditions. Lubhang naapektuhan ng sektor ng agrikultura at pangisdaan na nakapagtala ng higit na 9 milyong pinsala. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, libu-libong apektado ng pagputok ng Bulkan Canlaon sa evacuation center nagdiwang ng Pasko. Firework-related injuries nitong nagdaang Pasko umabot sa mahigit 40. Kapulisan pinaalalahanan ukol sa indiscriminate firing ngayong bagong taon. Dating Pangulong Duterte tatayo bilang abogado ni VP Sara kaugnay ng kinaharap na impeachment complaints. Senado nagpaalalang mananagot ang mga employers na hindi magbibigay ng 13-month pay. Inflation sa bansa inaasahang bababa ng 2.6% ngayong buwan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Tiniyak ng Philippine Army na nakaalerto ito sa seguridad ng publiko kaugnay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Communist Party of the Philippines o CPP. Ayon kay Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido, handa naman ang militar at palagi ang nakamonitor sa posibleng banta sa kapayapaan, lalo na ngayong Kapaskuhan. Aniya, inalerto na rin ang mga liderato ng mga hukbo ng militar. Nananatili pong bawal ang pagpapaputok ng baril sa pagsalubong ng bagong taon dahil isa itong indiscriminate firing para sa kapulisan. Makibalita tayo kay Daniza Lopez. At dahil nalalapit na ang pagsapit ng bagong taon, ay pinapaalalahanan ang mga pulis na huwag magpaputok ng kanilang baril upang maiwasan ang aksidente na dala ng ligaw na bala. Ayon kay Police Regional Office Central Luzon, Director Brigadier General Rodrigo Maranan, sa tao ng pagsalubong ng bagong taon ay mayroong naitatala ng mga pulis na sangkot sa kaso ng indiscriminate firing. Karamihan dito ay nagdulot ng pagkasawi o pagtamo ng sugat, kaya pinapaalalahanan ang kapulisan na mag-ingat dahil haharap sa kasong kriminal ang sinumang mahuli na sangkot at aarestuhin.
Bilang hepe ay binigyang diin ni Marana na dapat nagawin ng mga pulis ang kanilang tungkulin sa pagsisiguro ng kaligtasan at seguridad ng publiko. Pagpapatupad ng firecracker zones naman ang hiling ni Maranan sa mga lokal na pamalaan para matiyak na magiging matiwasay ang selebrasyon ng bagong taon na walang aberya o aksidente. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nasa higit kumulang 14,000 at 2 residente at apektado ng Bulkang Kanlaon ang nananatili at nagdaos ng kanilang kapaskuhan sa mga evacuation centers. Ito ay dahil sa pangambang panganib at patuloy na banta ng pag-aalboroto ng bulkan. Kaugnay nito, ipinagbabawal rin ng alkalde ng Canlaon Negros Oriental na si Jose Chubasco Cardenas ang pagdadaos ng Christmas party bilang paghahanda sa posibleng worst-case scenario o pagtataas ng Alert Level 4 status ng bulkan. Sa kasalukuyan, nasa Alert Level 3 ang estado ng bulkan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, libu-libong apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa evacuation center nagdiwang ng Pasko. Firework-related injuries nitong nagdaang Pasko umabot sa mahigit 40. Kapulisan pinaalalahanan ukol sa indiscriminate firing ngayong bagong taon. Dating Pangulong Duterte tatayo bilang abogado ni VP Sara kaugnay ng kinaharap na impeachment complaints. Senado nagpaalalang mananagot ang mga employers na hindi magbibigay ng 13-month pay. Inflation sa bansa, inaasahang bababa ng 2.6% ngayong buwan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.